Kung bibigyan niyo po ng score, ang unang 100 days ni President Marcos Jr., 10 ang pinakamataas at 1 ang pinakamababa, ano pong score niya at bakit po, attorney? Kasi bigyan mo na lang siya ng 1, at least 1, hindi 0. Diba? Dahil sa kanyang mga performance, sa ilalim ng kanyang 100 days, talagang bumulusok ang ating ekonomiya. Bumulusok ang ating ekonomiya kasi wala siyang gagawin na pagsasalba doon sa mga maliliit. Tinanong siya, nung tumaas ang presyo ng gasolina, ikaw ba ay i-suspend mo ang excise tax sa gasolina? Ang sabi niya, wala siyang magagawa. Wala ka palang magagawa sa pagpukang presidente. Kaya nasa batas nila yan eh. Nasa batas yan na kapag tumaas ang presyo ng gasolina, may karapatan ng gobyerno na i-suspend ang excise tax para hindi naman natin pinubuwisan yung mga maralita, yung mga ordinaryong Pilipino. Dapat i-suspend po yan dahil nasa batas yan at huwag natin pahirapan ang mga mamamayan. At ang pinakamaganda dyan, huwag lang suspend. Dapat na i-regulate natin ang oil industry. Pero wala pa rin ginagawa. So wala siyang solusyon na ginagawa sa ating mga problema kahit yung mga solusyon na ito mga doable solutions. Tapos yung kanyang mga, tingnan mo na lang sa budget. Diba? Pinapalpuntan at bundan nila ang kanilang sarili sa pagbigitan ng confidential fund. Tingnan mo yung ex-president na mga teacher hindi tinataas ang sweldo ng mga teacher. Pero yung confidential funds kasama Duterte ay ilang bilyon. Akala ko naman na ano ba yung Secretary of Education? Yan ba ay nagsisabrihan? So, kasama na rin yung pagtaas ng pataas ng level ng pagiging kanan ng ating bansa kung saan nanganganib ang ating mga karapatan. So, mataas ang confidential funds sa Department of Education, bakit kasi titiktakan mo yung mga estudyante. So, grabe. So, may atake sa ating demokrasya, bulusok ang ating ekonomiya, tapos pangatlo, tuloy-tuloy ang pagpinsala sa ating kaligatan. Walang ginagawa. So, therefore, why ang kanyang rating sa akin? Ayun.